Si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon ang mga martir na San Carlos Luanga at 20 pa na mga martir sa Uganda. Nag-alay sila ng buhay para sa pagsasaksi sa buhay at pananalig. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, nagpaalam na si San Pablo sa lahat ng mga hintel na kanyang dinalhan ng Ebanghelyo at mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo ngayon, nanalangin ang ating Panginoon na siya ay aalis na sa mundo at ipapahayag kung ano ang narapat para sa mga sumusunod sa Kanya. Sa buhay natin, naugnay tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Pero kung minsan tayo ay napalayo sa Kanya, dahil tayo sumuway o dili kaya nagkasala, kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong maraming pangkristyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinupunlang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito sa nagaling kina San Carlos at mga kasama. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko
ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Isya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo na'y nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoong ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya,
upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat na ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw na ang nagsugo sa akin. Idinalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng sa iyo'y ay sa akin. At parangalan ako sa pamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit sa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-7 na linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang tema po natin ay tungkol sa pagpaparangal ng Diyos Ama. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 5, nasasaad po doon sa salita na Koinoko na Griego, dahil original po na nakasulat ang New Testament sa Koinoko na Griego, Doxason mi si Pater. Ang kahulugan doon, parangalan mo ako, Ama. Itong pagpaparangal ay mayroon pong iba't ibang klase, iba't ibang tipo. Unahin man natin ang pag-unawa nito sa salita ng ating Panginoong Hesus sa Hebreo. Sa Hebreo, ang pagpaparangal ay Li Halel. Kung maalala nyo, yung Alleluia, mula po yan sa Halel at Yahweh. Kaya Alleluia, ibig sabihin, purihin ang Diyos. Ang kaparangalan, ang pagpaparangal ay ang pagpupuri sa Diyos. Kaya Li Halel. Pero sa Koinoko na Griego, ang kaparangalan ay doxaso, na sa Latin naman, glorificare. Doon po
ang salitang glorification o pagpaparangal. Mayroong tatlong klase ng pagpaparangal sa Diyos Ama. Ang una ay ang kaparangalan ng Diyos na likas para sa Diyos. Ito po yung hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, lampas po ng ating pag-iisip. Ang nakasulat sa aklat ng Exodus, Kapitul 33, verses 18 at sumusunod, na ang kaparangalan ng Diyos ay ang kanyang kapangyarihan na hindi maabot, hindi maarok, hindi maunawaan sa ating ordinaryo na pag-iisip. Yun yung unang tipo, ang likas na kaparangalan ng Diyos Ama. Pangalawa, ang pagpapahayag ng kaparangalan ng Diyos. Ito po yung ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan Capítulo 17 na sinasabi ng ating Panginoon na pinapahayag ko na ang karangalan mo sa mga ibinigay mo sa akin. Sino po yung ibinigay? Ang ibinigay ng Diyos na Ama ay ang mga apostol at ang lahat ng taong naglingkod at nanalig sa ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay una, ang pagtanggap na ang Diyos ay isa lang na Diyos na Ama na dapat parangalan at ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siya yung Mesiyas na nagmula sa Ama. Ito yung pagpapahayag ng kaparangalan ng Diyos, pangalawang klase. Pangatlong klase ay ang pagsasalamin ng kaparangalan ng Diyos. Ito yung pagsasalamin sa kapangyarihan ng Diyos at kanyang karangalan sa mga nagawa ng mga himala. Halimbawa, ang nagawa ng himala ay ang maligtas na pagtawid ng mga Hebreo mula sa Ehipto tungo sa lupang pangako. Lalo na ang pagtawid doon sa dagat. At ang pagpapahayag din at ang kapangyarihan ng Diyos at pagsasalamin ito ay ang mga gawang mabuti. Ang mga kabutihan na ginawa ng tao. Kung ikaw ay nagmahal sa iyong kapwa-tao, at dahil sa iyong pagmamahal, tinutulungan mo siya, nakiisa ka sa kanya, may panahon ka sa kanya, di kalidad na panahon, at ikaw ay nagpahayag ng iyong talento, at di kalidad ang iyong pagpahayag sa iyong talento, at ikaw ay tumutulong sa kanya, at nagbahagi kung dapat na kinakailangan sa kapwa mo. Ito yung refleksyon o pagsasalamin ng kaparangalan ng Diyos. Na ibig sabihin, atin pong mapupuri, atin pong mabigyang karangalan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Itong tatlong klaseng kaparangalan ay atin pong nakikita halimbawa sa ating unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol na nasasalamin ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbigay ni San Pablo ng lahat ng kanyang paghihirap at tinitiis doon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga Hintel. At siya'y uuwi na. Hindi niya alam ano mangyari sa kanya. Pero nagsasalamin ang kanyang pag-alay buhay. Naging martir siya, gaya ni Carlos Luanga at 20 na kanyang mga kasama na mga Kristiyanong Katoliko na pinatay sa Uganda ay nagsasalamin ng pagpaparangal ng Diyos. Kung tayo ay gumawa ng mabuti, kung tayo ay nag-alay ng ating buhay para sa Diyos, ito yung pagpapahayag at pagsasalamin ng karangalan at kapurihan ng Diyos. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon at sa mga pagbasa, ang tatlong klase ng kapangalan sa Diyos ay napahayag. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon ay ito yung sinasabi niya, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka.
Ano yung pagpaparangal na pinapanalangin ng ating Panginoong Hesus? Ito yung una na kaparangalan na hindi mo nawaan. Dahil siya ay luluklok na sa kanang kamay ng Diyos na Ama. Ibig sabihin, maging bahagi na siya sa Diyos. Babalik na siya kung saan siya nanggaling. Kung ano ang karangalan ng Ama, ay karangalan din niya sapagkat salita lang siya nagkatawang tao upang mapasa atin, ngunit nagbalik na siya sa kapangyarihan. Ang tawag dito, sa kanang kamay ng Diyos na Ama. Ito yung pagbalik sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Doon na siya sa kaulatian. Kaya ang kaparangalan na likas ng Diyos ay doon na ang ating Panginoong Hesus. Kaya kapag mayroon tayong hinihingi at dinudulog sa Kanya, ay darating sa atin sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan, at kung ito ay para sa ating kaligtasan, dahil nasa karangalang likas ng Diyos, karangalang walang hanggan ang ating Panginoon. Ngayon, dahil tayo kuminsan mga tao, hindi tayo gaanong nagpaparangal sa Diyos. Pero halimbawa, kapag tayo aawit ng Hallelujah, hindi nyo ba alam na nagpaparangal tayo sa Diyos? Hallelujah! Karangalan ni Yahweh. Kailangan na sa lahat ng panahon, anuman ang nagawa natin o anuman ang kinatnan sa ginawa natin, anuman ang pangyari sa buhay at pagsubok sa buhay, anuman ang pinagdaanan sa buhay, ating parangalan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, siya ang pinagmulan ng ating buhay. Siya ang pinagmulan din sa atin at doon tayo tutungo sa Kanya. Lahat ng kaparangalan ay dapat para sa Diyos. Kaya, Hallel, Yahweh, papuri sa Diyos. Dapat yon ang laging nasa puso natin. Pakisabi sa katabi mo, parangalan mo ang Diyos. Parangalan natin ang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo upang tayo'y maging bahagi hindi lang sa misteryo ng kaligtasan ng Diyos. Bahagi tayo ng kaparangalan ng Diyos na siya'y Diyos na tunay, totoo at nagmamahal sa atin ng tunay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinulaan ni Kristo ng ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pangitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa at atin pong itutugon, Ama, magniningning nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong pananampalataya. Kalwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa iyo ang aming kapighatian. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan.
Ama, iwalhati mo ang iyong anak at hulatiin kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hiling namin ito, hingitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Alleluia, 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 Alleluia. Ito nga ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap na namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaluubang nakatalaga sa iyo sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na yung marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapalag naming may panindigan ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng martir ay dumanak, hindi dahil sa katatangang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa na mangyalsi siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kangtipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, San Juan Bautista, ni Carlos Luanga at mga kasama, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagningning, kumisla pumindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi magmamaliw. Dininig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang batang dukha ng pagmamahal, binigay mong sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagningning, kumislap umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamaliw. Dininig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal, binigay mong sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na June 5, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ng banal na pakikinabang sa pungitan ng mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng panindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng panampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay mga narito. Kayo manaugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ko pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglingkod, lahat ng lumutulong sa atin, lahat ng mga nakiisa sa atin, lahat ng narito. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyong mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ang pagpaparangal at pagluwalhati sa Diyos ay siyang pinakauna nating gawain bilang mga nilikha. Kaya nga sa Biblia, ang pagpaparangal sa Diyos, ang pagluwalhati sa Kanya, ang pagpupugay sa Kanya ay naulit na 600 times, 600. Ibig sabihin, mahalaga na gawain natin. Sapagkat ang Diyos ay may likas na kaparangalan, dapat parangalan natin siya na Diyos na tunay sa ating buhay. Ngayon na po ang pusbas. Nangyari po namin itas bagyang, may bagay yung pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo smitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan lalo na para sa mga ingilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Pasusandi po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, ay lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin tapat sa iyo na aming ulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati
luwalhati ka namin.